Okay, Bante. balikan natin. Ito po si Senator Drilon. Sorry Senator, ito po si Maricel. Go ahead, Sel. Yan. Sir, malinaw na po? Oo. Malinaw na. Ayan. Sir, ulitin ko lamang po yung Okay. tinatanong ko kanina kasi ang sabi po kahapon ni Senate President Cheese Escudero, wala daw clamor yung pagtungkol po dito sa impeachment complaint. Pero ang ina-argue naman ng iba, malinaw naman na may provision doon sa Constitution na quote-unquote shall forthwith proceed. So dapat immediately. Pero kung sa June pa po sisimulan itong impeachment complaint, parang medyo nakakalito. Ano po ba, how immediate, how urgent po ba dapat ang impeachment? Sa akin po, hindi po clamor ang pagbabasihan natin kung hindi yun nakalagay sa saligang batas. At ang nakalagay sa saligang batas, ang impeachment complaint ay dapat po dinggin ng Senado sa lalong madaling panahon. Ang exact wording po ay the trial by the Senate shall forthwith proceed. Ulitin ko lang, the trial by the Senate shall forthwith proceed. Yan po ang nakalagay sa ating saligang batas. At yan po ay hindi clamor ang pinagbabasihan kung hindi po yung ating saligang batas. Nirespeto ko po yung opinion ng Senate President. Ngunit sa akin po, ang ibig sabihin ng forthwith ay agad lilitisin Pero, ang impeachment complaint. opo, Senator, paano yun? Kung agad na lilitisin, kasalukuyan pong nakabreak ngayon ng session ng Senado. So, posible pa rin po ba na ipursige yung paglitis sa impeachment case na ito kahit na nakabreak yung session? Pwede po basta tumawag ng special session ang presidente. At yan naman po ang kapangyarihan ng Pangulo sa ilalim ng saligang batas ay absolute. Pwede po siyang tumawag ng special session at any time. Pagkatapos po sa special session, ang unang item sa agenda, yung ang impeachment complaint po, dahilan niya yan ang utos ng ating saligang batas. So, ibig sabihin po, sir, hindi nakalimit doon sa mga legislative agenda yung pagpapatawag ng special session ng presidente. Walang ganun. Walang ganun dahilan sa the moment mabubuo ang special session, ang unang item sa agenda, yung natanggap na impeachment complaint mula sa Kamara ng Representantes. Ayun. Pero sir, isa pa pong gumugulo sa isipan ko rin. Paano kung halimbawa nabuksan na po yung impeachment court? Pero of course, as we all know, palapit na rin po yung eleksyon. Anong mangyayari kung magkaroon bigla ng transition ng hindi pa natatapos yung impeachment case sa upper chamber? Pero from 19th Congress, patawid na ng 20th Congress, meaning na iba na yung mga members ng Senado. What will happen? Ay, hindi ko po alam kung anong mangyayari dahil hindi pa nangyayari yan noon. At mayroong nagsasabi na continuing body yung Senate. Mayroon naman nagsasabi lahat na items na hindi matapos sa 19th Congress ay hindi mo pwedeng ilipat sa 20th Congress. Kaya ako po, ang aking solusyon, tumawag lang ngayon ng special session para maumpisahan ang paglilitis ng impeachment complaint at matatapos bago mag-fire ang termino ng 19th Congress. So kasama po ito doon sa mga kailangang linawin ng mga senador kung sakaling umabot pa ng ganong punto, ano sir? Gulo eh. Again, So kasama po ito doon sa kailangang iklaro doon sa guidelines sakaling mangyari na maiba nga yung mga members ng mga senado. hindi po madadala sa guidelines yan dahil sa yan po ay it's a fact that there will be may mga bagong halal na senador, may mga senador na matatapos ang termino. Kaya kahapon po sa isang forum, hindi mo po iba-iba po ang opinion kung ano ang mangyayari pag hindi natapos sa 19th Congress ang paglilitis ng impeachment complaint. Wala pong decision ang Korte Suprema dyan. Oo. So kumbaga ang tinutukoy ni Senator Frank Maricel is that to avoid that conundrum ng legal question dito sa 20th Congress continuation ng trial, ngayon pa lang 19th Congress tapusin na. Tama po. Yan po ang aking payo. Tumawag na ng special session, umpisahan na yung impeachment trial
At nakakasiguro po ako na bago matapos ang 19th Congress, matapos po yung pag-release ng impeachment articles. Pero sir, kahapon, nag-file ng petition ang kampo ni Vice President Sara Duterte before the Supreme Court asking for temporary restraining order. Dahil nga daw po parang sumobra na yung impeachment complaint na ifinail laban sa kanya. Abay, nalabag na yung 1-year bar. Kumbaga. So, pwede pala yun? Pwede ba yun na makialam ang Korte Suprema sa impeachment case na supposedly ay Senado ang may hawak? Sa akin po, hindi po pwede yan. With all due respect, sa atin pong saligang batas, nakalagay, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Uulitin ko lang, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ang kapangyarihan po upang dinggin ang impeachment complaint ay ang Senado lamang, hindi po pwede ang Korte Suprema. So, ibig sabihin po, sir, merong choice ang mga senador not to follow sakaling maglabas ng desisyon ng Korte Suprema tungkol dito? Hindi ko po masagot yan. Yan ang magiging problema. Dahil wala pa pong decision dito, pwedeng sabihin ng mga senador, by separation of powers tayo at nakalagay sa saligang batas, kami po ang may kapangyarihan to try and decide the impeachment. Kaya magkakaroon po sa akin na hindi ko po masagot kung anong mangyayari. At pwede pong i-ignore. Pwede yan. Hindi ko sinasabi ignore nila. Pwede nila sabihin, hiwalay kami, we have separation of powers. Sa aming tingin, kami ang dapat mag-delitis nitong impeachment complaint. Kaya, sorry Mr. Court Suprema, hindi po namin masusunod ang inyong utos. Siguro maganda rin matanong kay Senator Frank Maricel. Ano ho ang inyong school of thought, Senator Frank, dito po sa kailan ba deemed initiated na yung impeachment complaint sa Kamara? Kailan po nagsisimula yung bilang? Again, Ted, sa akin po, hindi ko masasagot yan at maraming arguments on both sides. Ang solusyon, ano ba ang masama pag tumawag ng special session ngayon at umpisahan na pag-release ng impeachment complaint? Wala akong nakikita kang disadvantage. On the other hand, it will settle, marami pong uncertainties ang masisettle, wala pong question na lalabas. Okay, so Senator, binabanggit po ni Senator Pimentel na sa inyong Senate rules on impeachment, the impeachment should be a priority over its legislative function. Ang tanong lang din dito, kung hindi presidente ang magpapatawag ng special session, is it constitutional for the SP to call the special session? The SP po cannot call the special session. It must be the President. Ang Pangulo po sa ating saligang batas ay siyang may kapangyarihan upang tumawag ng special session. Hindi po yung Senate President. Opo. At in case po magpatawag ng special session ng Presidente, meron bang specific constitutional provision na nagsasabi kung ano lang dapat ang agenda doon sa special session na iyon? Wala pong nakalagay sa ating saligang batas kung ano ang pwedeng ilagay. At the moment, mayroon po siya mga preferred. Traditionally, may sinasabi na ito dapat talakayan. Ngunit that is not a limitation on the agenda of the special session. Sa katunayan, pag may obligasyon ang Senado na pagdating ng impeachment complaint at nakarating sa kanila, ayan po ay agenda nila, ikakalendar nila. Yan po ang aming tradisyon sa Senado. 2 beses po ako nag-senator judge. Pagdating doon sa Senado, ikakalendar ta kaagad yan for referral for the Constitution para po mabuo ang impeachment court. Opo, at kung sakasakali po, pwede naman nga talaga ding ma-schedule yung mga legislative priorities na nabinbin at doon na lang din po maisama sa order of business yung pagtanggap na officially ng Senado ng articles of impeachment. Tama po yan. At sa mga nakaraang 2 impeachment trial na aking dinaluhan,
sa umaga po, nagsisession kami. Sa hapon, nag-impeachment court kami. Opo. Senator, without courting contempt, ito ay pending ngayon sa Supreme Court na mandamus petition ng isa pong abogado rin para po daw manduhan na ang Senado na gawin ang kanilang responsibilidad, constitutional duty to forthwith proceed with the trial. Ano po yung take dito sa usapin po ng pangingialam ng Supreme Court sa poder ng lehislatura? Sa aking tingin, hindi po pwedeng utusan ng Korte Suprema ang Senado. Mayroon po tayong tinatawag na separation of powers. Yung Senado po at Korte Suprema, co-equal branches of government. Kaya hindi po pwedeng utusan ng Korte Suprema. Although, again, mayroon pong contrary opinion na sinasabi, pag makikita ang abuse of discretion, ang Korte Suprema sa ating sa ligang batas, kahit sino mang ahensya ng gobyerno ay pwede na lang utusan. Ngunit yan po ay open question at mayroong contrary opinion dahilan po sa separation of powers, hindi po pwedeng utusan ng Korte Suprema ang Senado. Dahilan po pag hindi sinunod yung utos nila, anong gagawin po natin? Magkakaroon tayo ng constitutional crisis kung hindi sumunod ang Senado. Kaya ang prinsipyo ng separation of powers is a self-restraint on the Supreme Court not to meddle in purely political questions. Okay, sige po. So ngayon, Senator Frank, lumalabas na kumbaga ang deadlock dito, for lack of any accurate word, no, ay si Senator Cheese walang poder magpatawag ng special session, only the President. So mangyayari talaga, maghihintay sila ng June 6 resumption of session kung wala po talagang ipapatawag na special session ang Presidente. So ang bola dito sa impeachment trial na ito, nasa Presidente. Tama po yan, Ted. Siya po ang may kapangyarihan sa ngayon na magpatawag ng special session kung saan upisahan ang impeachment trial. Okay, sige po. Sir, kayo po naman din, matagal na pong naglingkod nga sa Senado at tumaan sa napakaraming re-eleksyon. Yung katwiran nga po ng mga re-electionista, istorbo to sa campaign tsaka yung iba, sir, may mga bakasyon na ni Mrs. Yung tungkulin po na magbubuo ng impeachment court at impeachment trial, yan po ay nakasaad sa ating saligang batas na siyang tungkulin ng sino man halal na senador. Hindi po rason na kami po ay magkakampanya, hindi po pwede yan. Okay, so ngayon po, Senator Frank, ano po ang inyo pong masasabi sa lahat po ng mga nananawagan? Opo, na una ay simulan na kaagad ito pero mukha pong hindi masisimulan kasi nga po dito sa mga teknikalidad na ito. Paano po natin dapat tanggapin ito sa usapin po na ito naman ay nakaukit sa ating saligang batas, ang usapin po ng accountability at karapatan din nung nasasakdal na sagutin ang mga paratang sa kanya? Hindi ko po alam. Sa akin lang, ito po'y nasa kabay ng ating Pangulong Marcos na tumawag ng special session. Pagtawag po ng special session, lahat po yan ng mga tanong na alanganin ang sagot. Iyan po ay mabibigyan ng tamang solusyon at may pagpatuloy ang isang mahalagang proceeding na nakalagay sa ating saligang batas, ang impeachment trial. Okay, sige po. So, sir, pero sir, pahabol lang kasi sabi nga po ninyo kanina, paniniwala ninyo, hindi dapat nakikialam yung Korte Suprema dito po sa kaso ng impeachment. Baka mauwi pa ng constitutional crisis. Pero I wonder, paano po ito makakaapekto dun sa isinampang kaso ni Vice President Sara Duterte dun sa Supreme Court? Kasi ang ina-argue naman niya, abay hindi na valid yung isinampang fourth impeachment case sa kanya kasi violation na ng 1-year bar. Bilang abogado po, dahil ako po'y naniniwala na walang kapangyarihan ang Korte Suprema na pakialaman ang impeachment trial, ang kapangyarihan ng Senado sa impeachment trial, dapat po i-dismiss nila. Yan po ang opinion ko. Wala pong basihan na utusan ng Korte Suprema ang Senado tungkol sa impeachment trial. Okay, so ito po yung huling pahabol na lang, no? Kung sabi ko ninyo, kung ang bola ay nasa Presidente, magpatawag ng special session,
Pero kung maalala nyo, Senator Frank, nagsabi si Presidente Bongbong Marcos Jr. na kung hihingi ang Senate President, kung hihingi ang Senado ng special session. So, anong tingin nyo, anong inyong suggestion, kung suggestion man, sa kasalukuyan pong liderato ng Senado, so usapin po ng, kung magre-request sila ng special session, pagbibigyan natin? Ted, sa aking tingin, walang basihan ang paghihingi ng Pangulo na hilingin ng Senado na tumawag ng special session. Ay ang kapangyarihan po ay nasa Pangulo na wala po sa Senado. Kahit hindi tumawag o hindi humingi ng special session ang Senado, may kapangyarihan po ang Pangulo na tumawag ng special session. Kaya immaterial po yung hilingin ng Senado. Siguro dahil po yan sa politika at sinasabing ganyan, pero wala pong basehan sa ating saligang batas. Kapag ho ba special session, obligado rin po ang Kamara na magkaroon po ng kaparehong sesyon? Tama po, dahil ang special session para sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Dahil yung Kongreso po, ang dalawang bahagi, ang bahagi ng Kongreso ay ang Senado at Kamara. And in this time and season, do you think, Mr. President, that we will have a quorum? Hindi naman. Ako, Ted, dalawang beses ako naupo dyan basta sa impeachment trial. Halos lahat po, wala po problema sa quorum. Opo, lalo na po at may libreng TV coverage. Senator Frank, good to see you again. The big man in the Senate, Senator Frank Drilon. Salamat, sir. Salamat, Ted. Thank you very much. Opo, thank you at mabuhay.